Pero bago ang lahat, sabihin mo muna sa katabi mo, magbigay ka ng may kagalakan. Magbigay ka ng may kagalakan. Kabila naman, at may pagmamahal. At may pagmamahal. Okay, hayaan niyo mo munang basahin sa inyo yung 2 Corinto 9:7. Bawat isa ay magbigay ng ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya o may kagalakan. Amen. Amen. Narinig niyo na po ba yung 3 uri ng pagbibigay? Ngayong umaga po, iaano po sa inyo ito para magkaroon po tayo ng sapat na pagkaunawa or kaalaman sa pagbibigay. Ang una po ay giving out of duty. Ano nga po ba ito? Ang example po nito ay, for example, tax. Pag kumikita ka nagtatrabaho ka, obligado ibibigay mo to sa government or tayong bilang OFW remittance. Obligado tayo kada sahod natin. Ipapadala natin sa pamilya natin o kanino pa man na gusto natin pagbigyan. Sino dito ang hindi nagbibigay ng remittance nila? Di ba lahat po tayo? Isa po yun sa isang uri na Pagbibigay. Tapos, ang pangalawa naman po ay print-attach or self-attach. Ano nga po ba ito? Padaliin na lang natin ng halimbawa. Example, may kapitbahay tayo. Nagbigay tayo ng ulam. So, iniisip mo, pag nagluto itong mga to sa isang araw ng lechon, bibigyan din ako. So, nagkakaroon tayo ng kaisipan na Expectation. ibabalik sa atin yung mga binigay natin. Hindi lang sa term ng ulam, sa maraming bagay. Sa nagbigay ka ng pera, ng tulong, sa kahit iniisip natin na kapag ginawa natin yun, pagdating ng panahon, is babalik din sa atin. Pero ang uri ng pagbibigay na ito ay hindi siya ganun kaganda. Bakit? Kasi nagkakaroon tayo ng pwedeng mabuo sa isip natin o sa puso natin yung salitang sumbat. Bakit? Binigyan ko to ng ulam nung nakaraan tapos hindi niya ako binigyan ngayon. So, hindi magandang magbibigay kasi nagsusumbat ka na. Pwede din to sa trabaho. Ibinigay mo yung effort mo. Maaga ka, masipag ka. Bakit mo siya ginagawa? Kasi gusto mong bumalik sa'yo. At yun yung tinatawag na reward. Kumbaga, hindi siya ganun na magandang uri ng pagbibigay. Pero sa 3 uri ng pagbibigay, ito yung pinakamaganda, pinaka-the best. Alam niyo po kung ano yun? Yung pagbibigay na nasa puso. Yeah. Amen. Amen. At ito po yung give because of love. At alam niyo po ba sa Bible, ang kauna-unahan nagbigay ay ang Panginoon. Yes. Ang sabi po sa 1 John 3:16, for God so loved the world, so alam naman natin to. Ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para sa atin. Pinaka-the best, hindi siya basta-basta talaga na pagbibigay imagine niyo po natin, ibinigay niya yung best of the best, nag-iisang anak niya para saan? Para tubusin tayo sa ating mga kasalanan, tama po ba? Nandahan po yun sa pagmamahal niya sa atin ng sangkatauhan. So, si Lord po yung unang nagbigay. Kaya, gusto ko lang po maunawaan nating lahat ang about sa kung bakit ko ito nagsabi. Dahil nasa gawain po tayo ng bibigay. Ang ikapo, or ang kaloob, or ang ikapo ng ating Sahod. sahod po. So, hindi po dapat siya nagiging burden sa atin. Kasi kung nagbibigay ka nga ng may kagalakan at kasamang pagmamahal, hindi siya kakulangan or kabigatan para sa iyo. At ito po ay simbolo ng pagsunod at pagmamahal natin sa Panginoon. Hindi po yung dahil nagbigay ka at nalaman ng iba, generous ako, nagbibigay naman ako. Hindi po yun. Kasi, para po kay Lord, yun is a commitment po sa Panginoon. Amen. Hindi basta-basta na hindi ako mag-chargers ngayon pero pinadala ko na yung tithes ko, okay na siguro yun. Hindi po gano'n yun. It's a commitment and love and obey para po sa ating Panginoon. Amen. Kaya kailangan po yun, ibinibigay natin sa Kanya kung paano siyang unang nagbigay sa atin ng ika-best pa. Ano naman po yung 10% lang po ng ating kinikita. Hindi po ba? At alam naman po natin na may kaakibat po yun na blessings. Pero, wag din po natin isipin na pag nagbigay tayo, may blessings naman din. No, gawin po natin yung dahil mahal natin si Lord. Amen. And gumamit po tayo sa closing prayer po. Let us pray po. Oh Lord God,